Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa ating bagong segment, Take Ko, ni Attorney Ricky Tumutorgo. Napapanood po ninyo sa atin pong YouTube channel na Attorney Ricky Tumutorgo. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. Napapanood rin po tayo sa ating Attorney Ricky Tumutorgo Meta or Facebook page. Kung hindi pa rin po kayo nakafollow, follow na po kayo. Mga kabunyog, mga kababayan, siya nga po pala, mamayang gabi, January 13, araw po ng Martes, alas 9 po ng gabi. Ulitin ko, may talakayan kami ni dating Senador Sonny Trillanes. Huwag po kayong mawawala. Giging mainit ang talakayan namin ni dating Senador Sonny Trillanes. Ngayon, mga kabunyog, itong ating talakayan, ang take ko ni Attorney Ricky Tumutorgo. Dito po, yung mga nagme-message sa akin, yung mga mini-message sa akin, Attorney, anong take mo dito sa issue na to? Ito na po yun. Ginawa ko na lang po itong segment na to para isahan yung paliwanag ko sa mga tinatanong ng ating mga followers, subscribers, anong take ko sa isyung ito. Ito, mga kabunyog, si Secretary of Interior and Local Government Jun Vic Rimulya ay nagpahayag na siya raw ang kanyang kapatid na si Ombudsman Boying Rimulya ay inaariglo. Inaariglo ng isa sa mga malaking personalidad na sangkot sa mga anomalya sa flood control. Inaariglo silang magkapatid na bibigyan ng 1 billion. 1 billion pesos ang kapalit na ariglo. Basta't wag na nilang ituloy-tuloy ang pag-iimbestiga at pagpuprosecute ng kaso. Ito'y ayon mismo kay SILG Jun Vic Rimulya. Yan, mga kabunyog, mga kababayan. Anong take ko dyan? Totoo kaya yan? So, sa tingin ko, hindi naman talaga malayo yan. Hindi naman imposible na itong mga sangkot dito sa anomalya sa flood control na ito, lalo na itong mga malalaking isda na ito. Itong mga kumita ng bilyon, hindi pala kumita, nagnakaw ng bilyon-bilyon sa mga maanomalyang transaksyon na ito, hindi naman talaga malayo na sila'y gagawa ng hakbang para malibre sila dito sa mga problema at kasong ito. Siyempre, ang dami mong pera, hindi mo naman mai-enjoy na yan kapag nakulong ka. Ang dami mong mansyon, ang dami mong luxury cars, mayroon ka pang private jet, mayroon ka pang lahat ng yaman mayroon ka. Pero hindi mo naman ito mai-enjoy kung nakakulong ka. Kaya parang tulad ka na niyan kay Kibuloy. Parang tulad ka na niyan kay Arnie Tevez. Ang yaman-yaman nyo pero nakakulong naman kayo. So ngayon, gagawa ka ng paraan. Gagawin mo ang lahat ng paraan. Kung kailangang bigay ka ng 1 billion sa isang tao o sa mga tao na makakasolusyon ng problema mo, gagawin mo. Kaya itong sila Rimulya, ano ito ngayon? Lalo na si Ombudsman Boying Rimulya, ang laki ng ano niyan, papel niyan. Kasi yan yung magsasampa ng kaso, ombudsman eh. Kahit pa naman may investigasyon ang Blue Ribbon at ang ICI, sa pagsampa ng kaso na yan sa Sandigan Bayan, dadaan yan sa ombudsman. Ang ombudsman ang magpo-prosecute niya. Kaya pag naariglo mo si Boying Rimulya, si Ombudsman Boying, wala na. Hindi ka na ligtas ka na. Ito naman si Jun Vic Rimulya, siya ang may hawak ng CIDG, siya ang may hawak ng PNP. Ito naman sa pag-aresto naman ito. Kaya, siguro, alam nitong itong malaking personahe na involved sa anomalya sa flood control, mas malapit kay Jun Vic Rimulya kaysa kay Boying. Siguro gustong gamiting
gamiting daan itong si John Vic Rimulya para makumbinsi si Boying Rimulya. Kaya inaalok na parang package na yan sa inyo ng magkapatid, 1 billion umano. Yan ang sabi ni John Vic Rimulya. Kaya totoo ba yan? Sa tingin ko totoo yan. Hindi malayong ano yan. Hindi naman malayong mangyari yan na may kumausap sa kanya, hmm, kay John Vic Rimulya para nga sa arigluhin sila. Ito, Interior Secretary John Vic Rimulya revealed that a person implicated in the flood control scandal allegedly offered 1 billion to stop the investigation. Ngayon, kaya lang anong masasabi natin dyan? Pangalanan. Ang maganda sana niyan, pinangalanan ni John Vic Rimulya para paniwalaan ng tao. Bagamat hindi naman malayo na talagang may kumausap sa kanya o sa kanila para arigluhin sila. Mas maganda niyan, total sinabi niya na rin lang, pangalanan niya na. Para yung tao makita talaga na seryoso sila. Dapat kasi dito ipakita ng gobyerno yung pangil na wala silang pinoprotektahan. Dito pa lang, sinabi niya may nagbibigay ng 1 billion, hindi niya naman pinapangalanan, di pinoprotektahan. Di ba? Pinoprotektahan niya. Kaya ano ito, mga kabunyog, mga kababayan, dapat pangalanan niya. Kapag pinangalanan niya ni John Vic Rimulya, makikita ng mga tao, seryoso talaga ang gobyerno. Seryoso pala talaga si Boying Rimulya at si John Vic Rimulya at ang administrasyon. Kasi yung mga itong ang mga nagtatangkang suhulan sila, pinangalanan. Maganda pa niyan, kasuhan pa nila. Attempted bribery ba yan? Ano yan mga kabunyog, dapat ganyan. Sinabi niya na rin lang na mayroong nagtangkang arigluhin siya, silang magkapatid, pangalanan niya na. Yun ang maganda dyan. Para makita ng taong bayan na talagang seryoso ang gobyerno. Ito kasi, sasabihin mo, may nag-ano sa'yo, may nag-offer ng 1 billion. Ano yan? Para lang mabalita. Hindi naman seryoso. Seryosohin. Kasi ang kailangan talaga dito, ipakita sa tao ang kaseryosohan ng gobyerno. Lalo na sa part nila ng mga ng magkapatid na yan na Rimulya. Lalo na si Boying. Okay. Si Boying Rimulya naman yung gusto talagang arigluhin dyan, dumaan lang kay John Vic. Sabihin na rin ni John Vic. Ano to? Yan ang maganda. Hintayin natin. Para ipakita nila na hindi pwede yan. Hindi nyo kami pwedeng ito, ipapaalam namin sa publiko. Ikaw ganito, nagpadala ka ng emisaryo mo, ino-operan ako na 1 billion para sa aming dalawa daw ni kapatid ko. Tigil nyo na yan. At sa iba pang nagtatangka niyan, hindi nyo kami, seryoso kami. Yan yung dapat ipakita sa panahong ito. Ganun dapat ang ipakita sa taong bayan na talagang seryoso ang gobyerno sa kampanya nito. At yan, silang magkapatid na napakalaki ang papel na ginagampanan dito sa kampanyang ito, ay ipakita nila na seryoso sila. Total, sinabi niya na rin lang na may nagtangkang nag-bribe sa kanya, ay nag-ano sa kanya. Kinakausap sila, nasuhulan. Ino-offeran sila ng 1 billion para lang itigil ang investigasyon. Sabihin nila, sino yan? Sabihin niya. Yan ang maganda dyan. Yan ang take ko dyan. Ito pa. Anong take ko dito sa mayroon na namang linalakad itong si Kaufman. Interim release na naman. May panibago na naman na final na o sinubmit na request ang kampo ni Duterte sa pamamagitan ng abogado nitong si Kaufman. Panibagong paghiling sa korte, ICC, na interim release kay Duterte. Ano ba yan? Wala nang katapusan yung interim release. Ano ba itong si Kaufman? Panay delaying tactics na lang ito eh. Nag-file na naman kasi mga kabunyog, mga kababayan. Nag-submit na naman ng request
itong si Kaufman at ang mga katulong niyang abogado kay Duterte, nag-file na naman sila, nag-submit na naman ng request, ha? Request muli para sa interim release ni Duterte. Ang kanilang basihan, mga kabunyog, mga kababayan, masyado na daw payat si Duterte. Grabe na daw ang kalagayan nito. Ha? Palayain na daw ito. Palayain na, bigyan na ng interim release habang dinidinig ang kaso. Hmm? Ano daw sabi ng kampo ni sabi ng kampo ni Duterte, si Kaufman, dapat nga daw ipatawag daw ng korte si Duterte para makita daw ang kalagayan. Nag-decide daw kasi ang korte, hindi man lang tiningnan si Duterte. Mayroon ng create na panel ng experts ilang experts ba yung tatlo? Mayroon yatang yung may expert sa psychiatry, may psychiatrist doon. Mayroong iba-ibang experts Nagbuo ng panel ng experts ang CICC para lang i-evaluate si Duterte. Ang findings nila, fit to stand trial si Duterte. Kaya niya namang ito lang naman si Kaufman ang sabi na payat na daw, kawawa na, hindi na daw kaya talagang humarap sa hindi na daw pwede talagang manatiling nakakulong Kahit daw yung cognitive, wala na. Pero sila Pulong Duterte, sila Sara, sila Kitty Duterte, yung mga anak, kapag dumadalaw at lumalabas, ang sinasabi naman, pag ini-interview ng mga supporters, kumusta po si Tatay Digong? O, sasabihin naman ni Pulong, okay naman siya. Wala namang alaga naman siya doon. Tumataba. Hmm? Medyo daw dati pero tumataba na ngayon. Ang pagkakaiba lang daw ngayon, mahaba na ang buhok, pero okay naman daw. Tapos ito namang si Kaufman, paulit-ulit naman, ano na daw, sobra ng payat. Ang cognitive niya, ano na daw talaga, problemado na. Kaya hindi na daw dapat talaga ikulong pa doon sa ICC. Palala na daw ang kondisyon nito, sabi ni Kaufman. Kaya muli, humihiling daw sila sa ICC na i-consider uli yung panawagan nila ng interim release. Kasi ito daw kalagayan ni Duterte ngayon, na payat na ito at mahina na, pinapakita daw nito na yung kinakatakutan ng korte na tatakas ito. Hindi na, kumbaga, ito daw ay yung mga testigo ay tatakutin nito, ihaharas nito. Hindi naman daw na magagawa ni Duterte dahil sobrang payat na daw, sabi ni Kaufman. Ang problema, si Kaufman lang naman nagsasabi niyan. Yung panel of experts na binuo ng ICC, iba naman ang sinasabi. Kahit nga yung mga anak ni Duterte, iba rin ang sinasabi. Bakit ba itong si Kaufman nag-i-insist na ang kalagayan ni Duterte ay kawawa na, payat na, samantalang may binuo ng panel ng experts na nagsasabing, siyempre, sabi ng panel of experts, siyempre, medyo mahina na siya kasi matanda na. Siyempre, medyo pumayat dahil siguro, matanda na nga at siguro nagda-diet, kumukontrol ng pero malakas pa rin siya at ang pag-function ng kanyang isip, ano pa naman, okay naman. Yun ang sabi ng panel of experts. Ang gusto naman kasi ni Kaufman, pwede bang ilabas yung communication, ibig sabihin yung i-disclose daw yung lahat ng records ng mga experts. Ayun, hindi na sila pinagbigyan ng ICC doon. Sabi ng ICC pre-trial chamber, warranted na yun. Hindi naman kailangan na yun. Ang dami nang hinihingi. Ang gusto kasi ni Kaufman, i-release full disclosure nung communication ng registry sa kanong panel of experts. Full disclosure ng information na yon. Ang sabi naman ng pre-trial chamber, hindi pa ba kayo naniniwala sa report ng panel of experts? Kailangan pang full disclosure. Unwarranted na yon. Ibig sabihin, hindi na kailangan. Hindi na naman pinagbigyan ng ICC. Ito na naman. Pwede bang i-reconsider nyo
ang interim release. Ano ba yan? Ah, ano na ito? Sa totoo lang talaga, lahat yan delaying tactics na lang ni Kaufman. Dahil 1,300 na pieces of evidence na ang naisubmit ng prosecution. At matitibay lahat yung mga ebidensya na yun. Aside pa na ang mga testigong matitibay din, ready na. Nandun si Garma, nandun si Las Cañas, nandun si Matubato. Doon pa lang sa tatlo na yan. Durog na si Duterte talaga dyan. Alam niya ni Kaufman. Alam niya ni Kaufman. Kaya ang ginagawa na lang, ha? Ang ginagawa na lang, pang-delay na lang talaga. Dapat siguro nito disiplinahin na ng Korte ng ICC. Dapat disiplinahan niya ng International Criminal Court si Kaufman. Ano na ito eh. Maliban naman dito. Kaming mga abogado, pag nagpa-file ng ganyan, sinasabi namin, this is not intended to delay the proceedings. Sasabihin mo yan eh. Ito, syempre sasabihin ni Kaufman dyan, this is not intended to delay the proceedings. Sa dami ng mga ginawa mong ganyan, kung ano-ano na, lahat na lang ng motions, lahat ng request ginawa mo. Sasabihin mo pa, hindi mo dinidelay ang proceedings. Hanggang ngayon, hindi pa makaproceed yung confirmation of charges. Dapat September 23 pa yun. Hindi natuloy. O ngayon, ano na? 2026 na. Hindi pa rin matuloy-tuloy ang confirmation of charges hearing. Kasi nga, mayroon siyang motion para dahil ano daw, i-release na si Duterte dahil unfit na to stand trial. Mayroon na siyang motion, request for interim release. Kung ano-ano na eh. Ngayon na naman, ano na naman. Mayroon na naman siyang motion na ilabas yung full disclosure ng information, yung communication ng mga experts, medical experts at saka yung registry. Denied na naman yun. Mayroon na naman siyang hiling na interim release uli. No? Kasi nga, payat na si Duterte. Ewan ko dito. Kailangan dito. Ano yun na to ng ICC si Kaufman? Mga kabunyog, mga kababayan, may mga nagtatanong sa atin, anong take ko dito sa ginawa ng DOE? Mga kabunyog, mga kababayan, inanunsyo ng DOE, Department of Energy, na Secretary Garin. Itong si Secretary Garin, inanunsyo niya na kinansila na nila ng DOE mula 2024 hanggang last year, 2025, ang aabot sa 24,000 megawatts na kontrata dito sa Solar Philippines na korporasyon ni Leandro Libeste. Bakit nila kinansila? Wala naman daw nangyayari. Hindi naman daw nagagawa. Hindi naman nagagawa. Kaya sabi ng DOE, kinansel na lang nila. Kasi ito kasing solar energy, isa ito ngayon sa dinidevelop na sources ng power at enerhiya. Kaya yung mga nag-i-invest diyan sa sa industriya na yan, ay binibigyan ng buwelo ng DOE. Lalo pa yung mga binibigyan ng franchise, kapag binigyan ka ng franchise, malaking pabor yun na binigay sa'yo ng gobyerno, pinagkatiwalaan ka. Kasi yung mabigyan ka ng franchise, malaking bagay yan. Hindi naman lahat nabibigyan ng franchise. Privilege lang yan. Pero dapat yung privilege na yan, binabawi mo naman ng pagsunod sa commitment mo. Parang binigyan ka ng franchise na i-develop ang solar industry para masuplayan ang pangangailangan ng power at energy, lalo na ng mga malalayong lugar sa bansa. O ngayon, itong si Leandro Libeste, linakan ng kanyang ina na mabigyan ng franchise, legislative franchise yung negosyo niya. Malaking pabor yun. Napirmahan ni Duterte yan noong 2019. Ay ngayon, wala namang nangyayari. Ilang percent lang? 2% lang daw yata sa total na mga kontrata na kinuha ng kumpanya o korporasyon ni Libeste.
Kaya ang ginawa ng DOE, Department of Energy, nitong 2024-2025, kinancel yun. Kinancel na. Oh. Ngayon, may nakalagay kasi diyan sa mga pirmahan na yan, may mga bonds yan na performance bonds na talagang gagawin mo yung mga kinumit mong kontrata. Ay hindi niya natupad. O ngayon, sisingilin umano din ito ng penalties. Sisingilin ng penalidad. Itong si Leandro Libeste, yung korporasyon niyang Solar Philippines, sisingilin ng aabot sa 24 billion pesos na penalties. Tama lang yan. Ha? Dahil ano mo, hindi mo sinunod yung commitment mo sa kontrata sa gobyerno. Aside sa kinancel yung 24,000 na kontrata, megawatts, 24,000 megawatts na kontrata. Inano din, ipe-penalize din. Hahabulin din itong si Libeste na magbayad ng penalty hanggang sa aabot sa 24 billion pesos. Yan. Matindi yan. Kaya ang daming problema ngayon nito ni Libeste. Unang-una, yung ombudsman iimbestigahan. Yung Kamara iimbestigahan din. Itong DOE, kinancel na yung 24,000 megawatts na kontrata sa kanyang solar business at pagbabayarin pa siya ng 24 billion pesos na penalties. Yan ang mahirap kasi kay Libeste. Okay naman yung lumaban ka sa korupsyon tulad ng ginagawa niya. Ang problema, pili na nga lang ang linalabanan niya sa korupsyon, hindi niya linalabanan yung Duterte kasi DDS nga siya. Ang problema pa, kahit siya, may sarili ring katiwalian. O ito na yun. linalabas na rin yung katiwalian niya. At ang matindi dito, ombudsman, Kamara, DOE, pinapanagot siya ngayon. Sigurado lalakad niyan si Loren Legarda, Senadora Loren Legarda. Lalakarin niya na arigluhin niyang problema ng anak niya. Tinulungan niya yung anak niya nung naglalakad ito ng franchise. O ngayon naman, tutulungan na naman niya ni Loren. Pero para matulungan niya yan, lalapit na siya niyan sa Malacanang. Kasi Malacanang lang makakapatigil diyan sa DOE. Malacanang lang ang makakapatigil diyan sa Kamara. Malacanang din makakapatigil sa ombudsman. Kahit sabihin pa ng Malacanang na hindi kami nakikialam sa ganyan, sino maniniwala diyan? Anyway, abangan natin ang susunod na kabanata dito. O yan mga kabunyog, mga kaubayan, ang take ko sa mga issues na diniscuss ko. Magandang araw sa inyong lahat, mabuhay po tayo.